Hello class, na-experience mo na ba na may ipag-pray? Like, gusto mo mag-with honors, gusto mo makakuha ng mataas sa score sa exam, gusto mong yumaman. Siyempre, ah, lahat naman yan gusto natin makuha. Pero, yung tipong nag-pray ka, kaso hindi ka nag-put ng effort, hindi ka nag-take action para tumaas talaga yung chance o probability na makuha mo talaga and matupad talaga yung pinag-pray mo. Yun nga, 2024, ah, meron ako isang estudyante. Nakita ko nag-pray siya sa klase. Yun nga, nasa classroom ako noon, room 307. Ramdam mo na agad yung aura ng init ng ng araw, hapon yun. Kaya pagpasok sa classroom, pumapaypay agad sa'yo yung electric fan na mainit yung singaw. Pero yun nga, meron kaming quiz nun. Ramdam ko na agad yung bigat ng balik ng klase. Kasi nga, gusto talaga nilang makakuha ng mataas na score para syempre makatulong sa pagtaas ng grade nila para makakuha sila ng certificate sa klase. So binigay ko yung yung test paper, row 1, row 2, row 3, row 4. Hindi naman yung may dati sa elementary, basta row by row binigay ko yung exam. And nakita ko si Josh nandun sa likod. Nakita ko si Josh sign of the cross siya. Nagpray si Josh. Noong time na yun, naisip ko talaga and naramdaman ko sobrang na-appreciate ko siya, Josh. Nakita ko na nagpipray si Josh, ang galing naman. Gusto niyang siguro pinagpipray niya makakuha ng mataas sa score sa exam para makatulong magkaroon ng certificate. Gusto niya siguro pakita sa magulang niya and syempre accomplishment niya yun. Pero yun nga, sa isang banda nakakalungkot kasi nga bilang guro, alam mo na agad kung sino yung makakuha ng mataas sa score dun sa hindi. Kasi nga si Josh, siya yung may determination, yung may puso sa ginagawa. Pero bilang guro, yun nga, alam na namin kung ano yung pwede maging resulta. Kasi nga si Josh, isa siya doon sa student na mahina yung foundation sa mathematics. Medyo napabayaan niya yung elementary, yung grade 7 niya and grade 8, yung basic. Kapag doon pa lang, medyo ang laki na, may gap na, mahirapan na mag-advance talaga. Pwera na lang kung mag-e-effort ka talaga na mag-e-effort na habulin yung gap na yun. Or, ayun din yung nagiging problema ng maraming estudyante, katulad ni Josh. Andun yung puso, yung determination sa gustong gawin, kaso hirap na talaga makahabol. And hindi nila alam kung paano ba maging magaling, paano ba mag-aaral, paano ba mag-effort sa klase, paano ba maging disiplinado, o paano ba niya hahabulin yung mga naiwan niya na lesson. So, magiging magaling na siya sa exam pag nahabol niya yun. Yun yung naging problema. Sabi nga sa quote, the difference between the
the genius or talented learner, sorry, the average and the genius, or we call this as talented learner. Yung average, they do the common thing. Papasok sa klase, makikinig, lalabas ng kwarto, uuwi, matutulog, magpapahinga, manonood, maglalaro, pasok sa klase, uuwi, ganun ulit, uuwi, pasok, uuwi, pasok. That's the average. They do the common things. Well, this talented learner or the genius level, they have this system. Meron silang framework, meron silang routine. Papasok ng klase, makikinig, mag-a-advance, manonood sa YouTube before pumasok sa klase. Aware na siya, meron na siyang idea sa lesson. So, mas naging active siya sa klase. Pagka uwi, re-reviewin yung lesson. They have routine. They have this system sa pag-aaral. That's the difference. Yun nga yung pag-uusapan natin. Ano ba yung pwedeng magamit ng katulad ni Josh o ng marami sa atin para maging magaling ka sa pag-aaral and para makuha mo na yung with honors and yung mataas na score sa exam. Meron nga tayong tinatawag na framework, or I call this system, I call this as ANAPO. A-N-A-P-O. ANAPO. A stands for advance. Yung advance, pag sinabing advance, ito yung before ka pumasok sa klase, napanood mo na sa YouTube yung lesson. Like for example, ang lesson nyo ay factoring, pinanood mo na siya sa YouTube. Inaral mo na siya. So pagpasok mo sa klase, mas confident ka, and the law of repetition, the more na inuulit mo yung isang bagay, the more na mas nagpa-process siya sa utak mo, and mas mabilis na siyang i-retain, ma-process, kumukonti na yung gap and nawawala yung fear sa klase. Yun nga, nung nasa section Lanite ako, grade 9, sinabi ko agad sa klase, class, meron tayong, may sinend ako sa inyong video, sa link, 32 videos yon, mag-advance kayo, makakuha kayo ng 5,000 chips, 3,000 chips. So, ginawa ng isang estudyante, 4 days pa lang, tapos na, kasi they are motivated dun sa chips. And nagulat talaga yung mga klase nila kasi halos 4 days niya tinapos. And ayun, nakita nila yung pagbabago kay Kim. Naging mas active si Kim and guided siya pag nagkakaroon kami ng recitation. And isa talaga siya sa may ilalabas agad na reviewer kapag may quiz kami o sit work. Nakita yun ng mga klase niya. Kaya nag-dominate effect. At the end of the second quarter, natapos na nila yung notes ng 80% ng klase. Ang laki ng pagbabago. Para na silang halimaw. Nag-aagawan na kami and nag-aaway na sila sa recitation. And makikita mo yung difference sa 80% and sa 20% ng klase. Yung 20%, yun talaga yung mahina yung confidence nila. Hindi sila confident sa klase. Unlike dun sa 80% na nag-advance, they are more motivated and confident sa klase. And mas mabilis pumapasok sa kanila yung lesson namin. That's the power of advance. Next, ito yung tinatawag nating N stands for notes. Notes, ito yung from the word notes. You take notes. Yun nga, pag may notes ka, mas maganda you revise yung notes mo hanggang sa ma-perfect mo.
Pero may tinatawag na tayo mind map. Mind map. Nung ginamit ko nga to sa klase, yung mind map, may isang lumapit sa akin estudyante. Sabi niya, "Sir, mabilis kong naiintindihan yung lesson natin. Kasi nga, ang ginagawa mo, sir, nilagyan mo ng bilog, tapos kinonekta mo dun sa another bilog. Like step 1, kinonect mo dun sa step 2. Then, nilagyan mo ng explanation sa gilid, kung nilagyan mo ng linya-linya. Mas guided kami. And mas naiintindihan ko, sir. Dun mas nagsolidify sa akin, okay. Okay pala tong mas maganda sa utak ng mga bata yung mind map, yung concept map, kasi connected, na nagko-connect yung mga idea versus dun sa linear na sulat-sulat natin. Tingnan ko kung may example ako dito. Naiwanan ko yung example ko. Ito, parang ganyan. Pag na notes, gumagawa ako ng mind map para mag-connect yung idea. Na ganyan. Then, yun nga, mas gustong-gusto ng utak natin na magbasa ng gano'n na may mga design. Pwede kang maglagay ng feedback. Ito yung lesson namin, dito ko nahirapan. Ang ginawa ni sir, nag-transpose kami. O gumawa ka ng sarili mong term para mas maintindihan mo. Mag-drawing ka for you to visualize. Lagyan mo ng kulay. That is mind map. You take notes. Napaka-importante niyan. Another one, ito yung A and A. Another one is active recall. Another A, active recall. You're going to recall actively kung ano yung natutunan mo. Dati parang lang siya, isang sinulid na manipis. Pero pag shinare mo siya sa iba o tinuro mo siya sa iba, magiging na siyang tali na mahirap maputol, o magiging solid na siya na hindi mo siya makakalimutan. Like, for example, may natutunan kang paano mag-add, minus ng integers, i-share mo. Negative plus negative, ang gagawin dyan, pag pa same sign, i-add natin. Turo mo sa klase mo, Krisha, ang gagawin natin, negative, pag same sign, i-add natin. Pag different sign, i-minus natin. Pag times and divide naman pinag-uusapan, ang gagawin natin, yung negative magiging positive sa times and divide. Pag different sign naman, magiging negative. You share that to your classmate. That's the power of teaching. That's the power of sharing. Kung hindi mo kaya mag-share sa iba, pwede kang mag-share sa salamin, o dito sa cellphone, o sa teddy bear, like that, sa toy, o kung sino man. Kapag ginawa mo yun, mag-10 times yung retention, and mas magiging deeper yung understanding mo dun sa inaaral mo. Next, letter P, ito yung tinatawag na practice. Practice talaga. May tinatawag tayong practice. Siyempre, kung ano yung natutunan mo, mag-create ka ng problem, o you generate problem kay ChatGPT para mas maging flexible ka. Pero may tinatawag nga na technique sa pagpapractice. Ito yung tinatawag na interleaving. Yung interleaving, hindi ka yung magpapractice lang for the specific point. Like for example, sa basketball,
hindi ka magpa-practice sa spot, no? Specific spot dun sa 1 point lang, hindi. Ang gagawin mo, around that area, you put effort na mag-practice talaga dun sa different area. Kasi, ano bang magiging problema kapag nag-practice ka lang dun sa specific spot? Ang mangyayari, hindi ka magiging flexible. Ang mangyayari in times of na may makapwesto dun sa spot mo na yon, ang mangyayari, kakabahan ka na kasi hindi mo naman pinractice yun. And hindi talaga siya powerful kasi nga hindi ka nag-grow kasi nag-grow ka lang sa 1 point, unlike dun sa nag-practice ka in this area, within this area, mas magiging flexible ka and masusolidify talaga yung confidence and retention dun sa ginagawa mo. Even dun sa sa baseball, kung ang pinractice mo lang is yung pass ball, isa lang yung technique mo, paano kung yung kalaban mo magaling sa sa different dun sa pass ball, master niya na, so wala na, out ka na, makaka-home run na agad yung kalaban, yung batter. Dapat kapag pitcher ka sa baseball, alam mo yung different techniques, o equipped ka talaga sa iba't ibang form ng pitch, like curveball, fastball, may tinatawag pa na sliding pitch, basta ganun. Ang point ko lang dito, yun nga, be flexible. Pag nag-practice ka, tulad namin sa Olympiad, sa math training namin, hindi kami may binigay na problem na sample question. Hindi kami yung nagpa-practice lang sa isang specific question. Ang ginagawa namin, kinuha namin specific question, sinasabi namin kay ChatGPT, sinasabi ko, bigyan mo kami ng 5 level parallel dito sa question na yun, pero nag-iiba-iba yung difficulty. Kaya pagpasok nila, pag oras na ng contest, mas flexible na sila Gibaw, Marky, and Charlie, kasi alam na nila kung paano laruin yung question around dun sa topic na yun. 5 level. Ganun din sana tayo mag-practice, hindi lang dun sa specific point. And last one, ito yung tinatawag na letter O, over practice. You over practice, you exaggerate kung ano yung inaaral mo. Kung gusto mong mag with honors, kung gusto mong makakuha ng mataas na score, over practice. Kung dati pinanood mong video 32 videos, siguro yung 100 videos around dun sa lesson na yun, you put more effort 5 times. Lalo na kung malayo, kung malaki yung gap na hinahabol mo. Yun lang, ayun yung tinatawag nating ANAPO. A for advance, N for notes, A for active recall, P for practice, and O over practice. Naniniwala ako na kayang-kaya mo yan. Labanan mo lang yung spirito ng katamaran and yung takot, and i-apply mo tong system natin, ANAPO. Bye class.